Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung papaano nyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May tanong po ako sa inyo, papaano kung may pumunta dito ngayon o dyan sa kinalalagyan po ninyo at sabihin, lahat ng mga Kristiyano Katoliko, ipabibilanggo ko, ipalilitis ko, ipapahagupit ko, pahirapan ko, papatayin ko. And granted kung ito'y totoo, ano sa palagay niya magiging reaksyon natin? Siyempre matatakot, nenervyusin, makakaradyak. Ano naman ang gagawin natin? Tatakbo, magtatago, magpapakonvert sa ibang relihiyon? O kung mahuli man na Kristiyano, sasabihin natin, dati yon, di naman ako seryoso, trip-trip lang ang aking pagiging Kristiyano, patay tayo doon. Ganun po ba ang gagawin natin? O maninindigan tayo? Palagay ninyo, palagay natin, o hindi tayo mapalagay. Kasi sa isip natin, gusto pa rin natin manindigan. Katulad ng mga banal, katulad ng mga martir na iniaalay ang kanilang buhay. Gusto natin, sa puso natin, gusto natin. Pero parang mahirap gawin. Parang hindi masyadong convincing. Ilapit natin sa katotohanan. Papaano kung isang araw malugi ang negosyo mo? Matanggal ka sa isang trabaho, sa trabaho na gusto mo o malaki ang pakinabang sa iyo at sa pamilya mo? Paano kung ipagpalit ka ng boyfriend, ng girlfriend mo, ng asawa mo? Paano kung maligaw ng lantas ang anak mo? Paano kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay magkasakit ng malubha? Paano kung isa sa mga mahal mo ay mamatay? Paano? Kaya ba natin? Malalampasan ba natin? Habang kumakapit tayo sa pananampalataya natin? Palagay natin. Hindi na naman tayo mapalagay. Kasi sa puso natin, sa isip natin, gusto nating lampasan, gusto nating kayanin, habang nakakapit pa rin tayo sa pananampalataya natin, hindi tayo magtatampo, hindi tayo magagalit sa Diyos. Pero parang ang hirap gawin. Di ba? Mukhang habang sinasabi ko yung mga examples kanina ay natatakot na kayo. Yung iba sa inyo, nagna-knock on wood na, huwag namang mangyari, huwag namang ipahintulot. Father naman, tama na. Hindi ko naman sinasabing, hingin natin. Hindi ko naman sinasabing, ipagdasal natin. Ang sinasabi ko ay pwede naman talaga itong mangyari sa atin. Ang kalamidad lang Pag nanalasa, mayroon bang pinipili? Pwede bang sabihin ng lindol, ito lang ang pipinsalain ko. Ito lang ang gusaling guguho. Ito lang. Sasabihin ng baha, ang dadaanan, hindi. Ang sakit ganun din. Nag-iingat ka, pwede kang magkasakit. At kahit mahal na mahal mo, pwede ka pa rin lukoy ng tao. So pwedeng mangyari. Inilalagay lamang natin sa reality. So ang tanong,
kayanin kaya natin, lampasan kaya natin habang nananatili pa rin ang pananampalataya natin? Kung alanganin po ang sagot ninyo, ay naiintindihan ko. Sapagkat ganun din naman ako. Hindi ko masasabi ngayon, kakayanin ko. Pero sa tulong ng Diyos, siguradong kakayanin natin ito. At ito, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo. Sagot sa ating alinlangan, sagot sa ating pagdududa, sagot sa ating takot, sakaling mangyari ito. Sabi sa ebanghelyo ng ating Panginoon para sa kanyang mga tagasunod noon, hanggang ngayon, iba't ibang mukha lamang ang persecution. So nandong hahagupitin kayo, lilitisin kayo, ihaharap kayo sa mga gobernador at hari. Ito na yung pagkakataon ninyong manindigan sa pananampalataya ninyo. So sa konteksto natin, magkakaproblema ka, Father Fidel, ganito ang mangyayari, ganyan. Ito na ang pagkakataon ninyo para manindigan sa pananampalataya ninyo, para harapin ang problema ng naniniwala kay Kristo. Ito na yon. At kapag dumating ang pagkakataon yun, ang oras na yon, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo at kung paano nyo ito sasabihin. Sapagkat pagdating ng oras na yon, ito'y ipagkakalob ng Diyos sa inyo. Hindi na kayong magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ay pagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid, ipapapatay ng anak ang kanyang magulang, ng ama ang kanyang anak, na ang problema natin ay pupwedeng manggaling sa ating pamilya. Hindi man sila gumawa ng masama, pupwedeng may mangyari sa kanilang masama. Hindi nga ba't lahat ng problema kakayanin natin? Wag lang sana mula sa pamilya natin. Wag lang sana about at concerning sa pamilya natin. Ito yun eh. Anong sinasabi dito sa nakatatakot na problemang ito pwedeng mangyari sa atin? Pagdating ng oras na yun, ipagkakalob sa inyo ng Panginoon ang lakas, ang grasya, ang pagpapala upang makayanan at malampasan ang lahat ng iyon. And so, ang sinasabi dito ay ang assurance. The moment we need that grace to fight temptation, to fight problem, to overcome any problem, ibibigay ng Diyos sa atin. The moment we need it. Hindi sinabi ng Panginoon dito, ganito mangyayari sa inyo, mga disipulo ko. Darating ang pagkakataon, lilitisin kayo, aalimurain kayo, hihiyain kayo, pahihirapan kayo, papatayin kayo. Pero huwag kayong mag-alala, ngayon pa lang binibigay ko na yung grasya para makayanan ninyo. Hindi eh. Kaya sigurado, kahit sinasabi ito ng ating Panginoon, kinakabahan pa rin ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol. Sapagkat wala pa yung grasyang bonggang-bongga para pantapat sa isang napakalaking problema At maganda yon sapagkat doon natin mapapatunayan ang pananampalataya natin kaysa sa masyado na tayong kumpiyansa. Nandun ang pananampalataya sa paglaban sa takot na ating nadarama. At bakit natatakot? Natural. Sinong hindi matatakot sa napakalaking problema na in-enumerate ko ang mga examples kanina? Pero ang assurance ay nakawawala, nakababawas ng malaking takot. Kasi kapag nandyan na daw ang problema, yung grasya na nararapat nating maramdaman na ibibigay niya upang gaano mang kalaking problema ay ating malampasan at makaya sa tulong niya. So ito yung sagot sa ating mga pangamba. Halimbawa ako, minsan naisip ko, paano pagtanda ko? Sino mag-aalaga sa akin? Lalo pat kung minsan nakakabalita ako ng mga pare na yung isa may namatay sa apartment lang niya. Yung walang nag-alaga, walang nagmalasakit. May nakakarinig naman ako na pag malasakitan man ay dahil trabaho lang. Mahirap yung nagmamalasakit sa'yo. Hindi mo maituturing na malasakit yun kung ito'y out of obligation dahil nagtatrabaho. Baka kapag hindi na ako makagalaw ng gano'n, sinisipa-sipa na lang ako. Pag ayaw kong kumain, sinasampal-sampal na lang ako. Yun ang takot ng isang pare. Pero ito yung makapagpapalakas ng loob ko. Father Fidel, kung ngayon mo iisipin yan, talagang hindi mo makakaya. Wala pa naman yung problema. Kung yung problema ngayon ay mangyari sa buhay mo, kang mag-alala. The moment you need my grace and the moment you face such problem, may grasya akong ibibigay sa iyo. Ngayon, pwede nating sabihin o pwede mong sabihin, hindi ko kaya yon. Talagang hindi mo kaya. Bakit? Wala pa naman yung problema. Pero kapag nandyan na yung problema, kung maharap ka sa ganyang problema, nandun, agad-agad ang ibibigay niyang grasya. Hindi mo talaga ngayong kaya kasi wala naman yung problema. Pero kapag nandyan na,
ang grasyang nararapat upang ang problema yung makaya ay ipoprovide niya. Sa palagay ko, yung mga disipulo, yung mga apostol, hindi naman din nila naisip na kakayanin nilang isugal, ibuwis kahit ang kanilang buhay para kay Kristo. Pero nang nandyan na at papatay na sila, nandun na rin yung grasya. Nakalimutan ng takot, kalimutan ng pangamba, at naging kayang-kaya na nila sapagkat ang grasya ng Diyos ay lumukob na sa kanila. That is why, wag nating kainggitan, manapa ay hangaan. Ang mga banal, partikular na, halimbawa, ang mga martir, na nag-alay ng kanilang buhay para sa pananampalataya, na nanindigan para kay Kristo. Kasi kaya din natin yon kung darating yung pagkakataong yon. Wag din nating sasabihin sa kumari mo, sa kumpare mo, sa kakilala mo, pag nangyari sa akin yan, hindi ko kakayanin. Wag mo sasabihin yun. Kasi makukondisyon ang ating sarili sa kondisyon na hindi na nga natin kaya. Makapangyarihan ng salita, hindi ko kaya. Baka nga pag dumating na talaga yung problema, hindi mo na makaya, hindi dahil sa hindi mo na kaya, kundi dahil kinondisyon mo ang sarili mo na hindi mo kaya, naunahan ka na ng yung takot at kaba. Sapat ang grasyang ibibigay niya, yun dito ang pangako niya. Pero dapat hindi tayo pangunahan at talunin ng kaba. Again, kung kailan nandun ang problema, nandun ang matinding grasya na hindi kayang tapatan ni Satanas. So saan siya i-entra? Bago dumating yung problema, pakakabahin ka niya. Pag-iisipin ka niya ng kung ano-ano, di mo kaya, paano ka na, naku, ayan na, may sakit na siya, mukhang hindi na siya gagaling, ay hindi ka nagagaling, paano na ang pamilya mo? Yung gano'n na ba? Labanan mo yun, sapagkat yun lang ang avenue, yun lang yung pagkakataon ng Diablo na ibuhos ang kanyang kapangyarihan sa iyo, sapagkat alam niya na kapag pinaglabanan mo ang takot mo, tatambalan ng Diyos ng grasyang pananampalataya mo at hindi na uubra sa iyo ang demonyo, gaano man kalaki ang problema na ibigay niya sa iyo. Kaya mga kapatid, ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, ha? Yes. Pagdasal natin na i-adya tayo sa mga matitinding pagsubok, sa mga suliranin na sa tingin natin, lalo na hindi natin kakayanin. Pero ipagdasal din natin na if ever dumating ang ganitong mga uri ng suliranin, maniwala tayo na ito ay ating kakayanin. Sa tulong ng Panginoong Diyos natin. Kasi sa palagay ko, medyo mali o medyo kulang yung nakasanayan nating kasabihan. Hindi ka bibigyan ng Panginoon o hindi iaalaw ng Panginoon na pagsubok sa buhay mo na hindi mo kakayanin. Kasi kung palakasin man ng kasabihan yan ng ating loob, medyo mahina yung confidence and courage na maibibigay sa atin yan Sapagkat ang sinasabi natin na hindi ko kakayanin. Hanggang saan ba yung kakayanan natin? Sige nga, mapagkakatiwalaan ba natin ang kakayanan natin? Sige nga, kaya medyo mali medyo kulang Mas magandang sabihin natin, hindi iaalaw ng Panginoon anumang problema sa buhay natin na alam niya na hindi niya kakayanin. Doon, lalakas ang loob natin. Kasi hindi tayo magdidepende sa sarili natin, kundi sa kakayanan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ng Diyos na ilang beses inulit-ulit, do not be afraid. Do not fear because I am with you. Sabi nga ni San Pablo, if God is with us, sino ang uubra sa atin? Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lalong-lalo na sa mga may pinagdaraanan dyan. Maniwala ka, kaya mo. Sa tulong ni Kristo, paglabanan mo ang takot mo. Huwag mong papormahin ng demonyo. Kaya kanya tinatakot ay sapagkat alam niya na kapag pinaglabanan mo ang takot mo, ibubuhos ng Diyos ang grasya niya sa iyo upang malampasan mo ang problema mo. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat
sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may maggagawa ang Diyos, hindi ako magdududa. Paglalabanan ko ang aking pagdududa, ang takot ko, ang aking pangamba. Alam kong diringkin ng Diyos ang samok, hindi ko ito iniimbento. Sinabi ng Panginoon, kumatuka ikaw ay bubuksan. Alam kong diringkin ng Diyos ang samok ko. Humingi ka, ikaw ay pagbibigyan. Humanap ka, meron kang masusumpungan. Ito ang aking panghahawakan kung ako'y magtatapat. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko sa aking mga problema, lalo pat sa pakiramdam ko, ako na lamang ang nagdadala para sa aking pamilya. Ako na lamang ang nangangarap na ang lahat ay maayos pa. Ako na lang ang naniniwala na ang lahat ay mag-turn out pa na maging maganda. Tulungan mo ko, Panginoon, sapagkat may pagkakataong ako'y napapagod na, nahihirapan na, nabubwisit na, nagagalit na. Tulungan mo ko, Panginoon, sapagkat kung wala ka, wala rin ako. Wala lang mararating ang kakayanan ko. Ang aking kakulangan, Panginoon, iyong punan. Ang aking nasimulan, iyong dugtungan. Alleluia! Iyong tapusin ng may kagalakan, ng may kaayusan, ng may kalawalhatian. Siya ay muling babalik sa atin, hindi kanya iiwan. Hindi siya mapapakali nang meron kang mabibigat na pinagdaraanan. At siya lang ang iyong inaasahan. Alleluia! Hindi ka mapapahiya. Alleluia! Siya yung mararamdaman. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga ipinangako sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. For God knows His plans for you. Sigurado siya sa kanyang mga magandang plano para sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi mo maririnig ang sermon na ito. Kung wala siyang magandang ibibigay sa iyo, basta paglabanan mo ang takot mo, ang kalungkutan mo, ang pagdududa mo, ang depression mo, kung lalapit kay Jesus, walang lumapit kay Jesus sa Biblia na hindi nakareceive ng pagpapala na nabigo, na hindi gumaling, na hindi nabuhay, na hindi nabago ang buhay. Lumapit ka kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Isang lahi sa'yo'y nagpupugan.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana ngayong sa San Camillo ng Lelis ay aming kinugunita. Ipagkaloob kaming pinalaya sa hadlang na makalupa, ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal tulad ni San Camilo ng Lelis, na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami napapaligiran ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal. Ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Sama sina Joyce, Michaela Arsenio, Sergio, Celito, Percy, Corio, Tionggaso, Maria So, David, Larry, Jacinto. Kayong din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at paghintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banalan ng buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama.
nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan ng araw-araw ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, lalo na para sa mga problema na ating pinagdaraanan. Mapalad tayong inanayan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Si Jesus, aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Ibibigay pati aking buhay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay nagmamakaawa sa iyong pagmamahal upang sa pagtulad namin kay San Camilo ng Lalis, kami makasalo niya sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang biyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga tumutulog sa iyo. Salamat po sa pagtangkilik nyo sa ating souvenir shop, sa ating alkansya, sa ating 3 Nails in a Crown, at sa pag-share ng ating mga videos. Malaking tulong po ito sa atin sa paggawain natin para sa pagpapatayo ng bell tower, ng souvenir shop, at yung pagpapabakod natin dyan sa harap, pagpapag-gate, at yung Chapel of Saints natin, pati yung rectory o yung pananahanan ko ng paring mga ma-assign dito. Maraming salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo, lalo na rin sa mga nagpapadala through our GCash and bank account. Diretso po ito sa ating bank account. Makakaasa po kayo na bawat sentimong binibigay niyo na pupunta sa simbahan. Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyo. Marami pong salamat sa inyo. Patuloy po natin share ng ating mga reflections. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayong huwag natatakot basta kasama natin ang Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you. Ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdang linis sa iyo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal amin iniaalay ang pag-ibig na walang